Maraming salamat at maganda yung paliwanag ni Chairperson na Quico tungkol sa pagbabago at pag-improve ng access ng ating mga kababayan sa health services sa mga ospital dahil sa PCSO. Tawagan naman natin si Hilda Ong. Good morning, ma'am. Ma'am, itatanong ko kanina, nabanggit po ninyo na meron na po tayong bagong charity clinic po sa Lung Center. At ngayon po, pinaka-major problem po, yung mga bata po, mga nursing student. Dahil po ang PhilHealth po, lumabas po sila na kailangan po nila ng 530 nurses. Yesterday, kausap ko po ang Pag-ibig, Vice President Greg po. Nalaman po na 23,000 applicants po ang nag-apply ng PhilHealth. With 23,000 walang trabaho. 530 lang kumbaga makukuha ng PhilHealth. Ngayon, since po ang PCSO po ba, hindi po ba sila pwede tulungan, lalo na po sa mga government or yung mga public hospital, dahil po nakausap ko na po mismo ang heart center na kailangan po nila ng mga nurses, pero ang nagiging problema po nila, wala po silang maibigay na transportation allowance or meal allowance, which is yun lang po ang gusto ng bata, meal allowance and transportation allowance, just to cope the 2 years mandatory po ng batas natin bago po sila makapag-ibang bansa. Kasi po kapag po hindi po nila na-cope yung 2 years contract, hindi po sila makapag-abroad. Siguro ang tulong ng PCSO kung ano man yung ginagawa ng nurses sa ibang ospital gaya ng kasi sabi mo ito problema ng PhilHealth. No, this is the main problem po buong Pilipinas, yung mga nurses po. Kasi sabi po ng mga ospital, wala daw po silang budget para bigyan po mga bata for the transportation and allowance lang. Pero kailangan po nila ng nurses. Kulang po ang nurses sa mga lahat po ng mga public hospital. Ha? Oo eh. Kasi ano lang kami sa medical at health. Ngayon pag employment, concerns na ganyan, baka mahirapan kami. Although we have our own nurses sa PCSO and they attend to our patients. Ngayon yung iba-ibang ospital na yun na nangangailangan ng nurses, Actually, ma'am, ang tawag po nila volunteer lang. They need a volunteer nurses. Pero siyempre, out of volunteer, kailangan bigyan lang ng allowance lang, walang salary. Oo. Pero ewan ko kung saan papasok yan sa PCSO kasi hindi namin mandato yan. Oo, siguro sa CHED siguro yan alam mo siguro makipag-ugnayan sila sa CHED kasi meron RA na hinihingi ang CHED na pondo sa PCSO. Kung maipasok nila doon at sasabihin nila yon para sa ganyan, kaya lang it has to be a legislative act Now we can get funds from there. Hindi ko alam pag Yes, my second question naman po, sa mga long-term patients po, yung may sakit po na katulad po ng dialysis, kasi po kadalasan po, pag sinabi mo dialysis is weekly, every week, twice a week, or once a week, matutulungan po sila ng mga medical mission, yung mga outpatient, pero pag sinabi mong dialysis, nire-reject po sila, ang PCSO po ba makakatulong? Oo, marami kaming actually Actually, matagal ko na iniisip kung bakit ang daming Pilipino nangangailangan ng dialysis pero napakarami talagang dialysis patients, miski yung kumakatok sa PCSO. Ang nagbibigay kami ng tulong para sa kanilang dialysis, of course, pwede silang pumunta sa PCSO. In fact, meron kami mga accredited na dialysis centers na pwede silang pupunta ron at PCSO magbabayad sa kanila. Pero usually, ang binibigay namin lang for 2 months na 2 months lang na ang tawag nito na dialysis. Kasi yun ang inisip namin na 2 months mo na ibigay mo kasi minsan after 2 months nag-iiba ang protocol. O kaya mamaya mahina na hindi na kaya. Kaya 2 months lang kami. Ganon din sa sa onco-drugs. Yung pagkailangan ng chemo drugs at saka dialysis. Yun yung 2 months lang binibigay namin. Kasi minsan nag-iiba Tapos you're stuck with yung amount na yan. Minsan hindi na namin maiba. Gumugulo yung accounting, nag-question yung COA. Kaya 2 months na lang ang binibigyan namin. Pero they can come to PCSO to get help.